Wala na daw makuha sa ukayan. Flex kagad mga lods. Eto dry fit na mid logo, nabenta ko na ng 250 ata. Eto naman sweatpants. Binili ko pang terno sa gray hoodie. Available pa to guys. Tapos eto simpleng jersey lang. Pinang freebie ko na lang to sa repeat buyer ko ng jersey. Bali ito talaga yung binili niya, Fly Emirates. 200 ko lang naman binenta. And we also got this essentials na cotton short, size XL. Wearable condition pa naman. Available pa din. Pa-freebie lang to ng pinilan ko. Ito pa freebie lang din, Carhartt na cargo pants. Off lang, saka maliit pero solid na as freebie, di ba? Another dry fit, nabenta ko na din to ng 220 ata. And then random pants, mga sa panganay ko na lang to. Wala siyang brand pero may mga random Disney characters. And last is yung track pants na Adidas, extra small so hindi ko na rin siguro ibenta. Yo, ako nga pala si Neil. Sa gabi ako ay isang empleyado at sa umaga ako ay ukayero. So, yung mga plinex kong item guys ay hindi galing sa ukayan. Well, technically, galing pa rin sa ukay pero nabili ko siya kay Boss J. Shout out Boss J. Grabe, sobrang dami niyang pa-freebie. Mas okay pa ata yung freebie kaysa dun sa binili kong item sa kanya. So ayun, wala na talaga akong makikitang mga jerseys sa ukayan. Kahit mga Uniqlo nga, halos wala na. Wala. So, in this video, try kong i-breakdown sa tingin ko yung mga dahilan. Bakit wala nang mabisang items sa ukayan? Let's go. First of all, ano nga ba ang ukay or second-hand clothing? Ayon sa isang article, wala pang pera ay meron na ang ukay-ukay. Or nung mga panahong barter system pa ang gamit natin. Kung saan ang gamit natin pambili ng mga gamit or serbisyo ay gamit din at serbisyo, hindi pa pera. Pwedeng damit kapalit ng tinapay or pagbuhat ng gamit kapalit ng pagkain. Sumikat at naging organized ang mga ukay simula ng 19th century. At sa kasalukuyan ay pinangungunahan ito ng malalaking charity or gaya ng Oxfam, The Salvation Army at Goodwill. Hindi gaya sa atin na nasa third world country ay madali lang magpalit ng mga pananamit ang mga nasa western country or yung nasa Europe or US or sa malalamig na lugar. At imbes na itapon, syempre ay dinodonate nila ito sa charity. So hindi po basta ukay-ukay ay damit ng patay. Pwedeng hindi na kasya or hindi na nila style, tawa na sila, so dinodonate na nila. Dito sa atin sa Pinas, pag wala pang 10 yung butas saka hindi pa punit yung manggas, pwede pa yan, di ba? Go Sean! So now that we know ano nga ba yung ukay or second-hand clothing, ba't wala na makuha sa ukay? Thrifting popularity. Based on a thrifting statistic by Capital One, ang current market value ng thrifting is 52 billion. Noong 2022, ang resale market ay tumaas ng 5 beses kumpara sa brand new market. At estimated na tataas pa ng 9 na beses or 9 na beses by 2027. It means 5 times more na bumibili yung tao ng second hand rather than brand new back in 2022. So ano naman kung sikat na sikat ang ukay? Economics 101, syempre mas mataas ang demand, mas kokonti ang supply. Sobrang sikat ng ukay ngayon. Kabi-kabilaan ang mga ukay vlogs, hindi lang dito sa Pilipinas, hindi ganun na din sa ibang bansa. Wala na rin stigma sa second-hand clothing unlike before na pag second-hand or ukay yung damit mo, cheap ka or baduy ka. Kasi nga naman, mas sustainable talaga at mas unique yung mga style na makukuha mo sa ukayan kesa brand. Dahil dyan, sa ibang bansa pa lamang ay mas marami na rin kumukuha ng second-hand items or
ukay clothes. So, imbis na dumating dito, malamang sa malamang dun pa lang ay nabebenta na nila. Diyan na din papasok yung mga lason or yung mga nangongontrata para mauna sila mamili sa pag-open pa lang ng bale or yung mga bulto ng ukay. At meron pang instances na mismong bantay sa ukayan, naglalason na rin. So, selector na rin yung mga ibang bantay or yung ibang ukayan actually, meron silang selector kasi nga naman, pwedeng mas mahal nila maibenta online. And I think even sa ibang bansa ay merong ganong sistema na bantay or sa Goodwill, mismong company, nagbebenta na rin sila online. Ganun talaga, kasama sa business, syempre, pare-pareho naman natin kailangan kumita. Fast fashion. So I'm not blowing anyone's mind here by saying that fast fashion is bad. We all love to shop, and these days the newest styles and clothes are cheaper than ever. Exactly how it sounds. Mabilis na pananamit. Late 20th century or mga taong 2000, sumikat bigla ang mass production ng mga pananamit sa pangunguna ng mga brand kagaya ng H&M, Zara, at more recently Shein, kung saan yung dating matagal at maprosesong paggawa ng damit ay pinalitan nila ng mas mababang quality at mas mabilis gawin na damit. Siyempre, it is made possible by technology. Pero suma total, bumaba yung quality so mabilis na rin masira yung mga damit. But buying cheap comes at a high cost. The actual cost consists of things like material, labor, and this. At ngayon nararamdaman natin to kasi imbes na tumatagal siya at napupunta sa second-hand stores or thrift store, madali na itong masira at napupunta siya sa mga basurahan. Conclusion. By the way, I'm not in any way an expert sa economy or market. Pero ito yung mga sa tingin ko ay reasonable or possible na dahilan. At nag-research lang ako ng konti para masuportahan ng data yung mga reason ko. With that, hindi ko din alam kung saan ba papunta ang thrifting market in general, kung pataas ba or pabagsak. But I still enjoy thrifting and I think it still serves its purpose in terms of sustainability, unique and individuality in style. So here are some of the solutions na I think we can do and still make an impact as a community. Kasi hindi naman talaga sa wala ng second-hand na mga damit. Wala lang yung mga gusto nating brand kasi ayun yung mga mabenta. But in reality, sobrang dami pa talagang second-hand na damit. I think there was a projection that we won't need new clothes for the next 7 years if we will keep using second-hand clothing. And ayun nga, madami namang brand na may quality pero hindi sikat. Kaya minsan ayun yung dahilan ba't wala nang mabisa. Kasi kahit mabisa, ayaw natin. Suggestion. Number 1, buy unpopular brands. Next time na nasa ukayan ka or bumibili ka online, bumili ka din ng damit na hindi sikat yung brand as long as maganda yung quality at design at pasok naman sa taste mo and budget. Why not? This way, mababalance yung demand sa mga brands ng damit at tataas din yung value ng ibang brands at magiging mas sustainable yung thrifting or ukay market in the long run. Syempre, hindi instant yung epekto nito pero we gonna start somewhere, right? Repurposing. Sweater thrift flip. One of the growing trends in thrifting is yung pag-repurpose or pag-customize ng mga second-hand clothing, turning denim pants into a bag, or yung pagka-crop and pag-resize ng mga t-shirt or pants to make them wearable or reusable. I think this is a great way to make ukay market upload since imbis na itapon yung item is magagamit pa natin siya. And I think there are even companies na bumibili talaga ng ukay or bulk na sinakos yung mga tira-tira from ukay bales na hindi na mabenta talaga, and they turn them into mats or mga basahan, pot holders, or kung ano pa mang mga item na pwedeng makuha from second-hand clothing.
Stop buying fast fashion. Please lang, wag na kayong bumili ng low quality na damit or yung mga overruns. Mag-ukay na lang kayo kasi I'm pretty sure masulit yung pera nyo. Marami namang murang items sa ukayan na branded pa. Like Uniqlo or mga Adidas and Nike na simple lang yung design or common na. Hindi man ganun kay stylish. Syempre, branded pa rin yan. So, tatagal pa din and usually naman pag branded, yun lang talaga yung gusto mong dalhin doon eh. Yung brand, hindi yung design, di ba? So, mas okay yan kaysa bumili ka ng fast fashion kasi in the long run, madali masira yung mga low quality items, mapupunta lang siya sa basura. Or if you have the budget naman, bumili ka na lang ng brand new na quality. Straight from Nike store or ano pa mang branded na alam mong may quality talaga. I'm sure masulit yung pera mo, tatagal pa yung item, and in the future, probably babagsak siya sa thrift store. Ayun. So, ayun lang for this episode, guys. Let me know in the comments what do you think this video. Kung tingin nyo totoo or hindi yung pinagsasabi ko, let me know in the comments. Or kung may mga naisip kayong dahilan bakit wala nang mabisang items, let me know. Or kung meron pa kayo nakukuha mabibisa, ipasa nyo sa akin ng mura. Pasensya na, natagalan sa pag-upload. Medyo busy sa Dota. Saka sa Netflix. Pero I'll do another trip episode. Iwalay ko na lang para hindi magulo yung video. Ibang episode na lang yung okay trip. Pero halos wala na talaga makitang items. And yung mga nakuha kong items, nabenta ng iba. So, konti lang yung mga bago. Pero ganun talaga, taban lang. I think thrifting will not go anywhere in the near future. Siyempre, may mga tao pa rin namang bumibili ng brand new at maluluma din yung damit nila, pupunta rin sa thrift store. So, ayun nga, kahit anong larangan naman, consistency talaga ang labanan. Huwag nyo rin kalimutan mag-like and subscribe. And I hope nag-enjoy kayo or meron kayo natutunan. So, yun lang. As always, embrace the chaos.